And hello, kamusta kayong lahat? Sir Lopet nandito naman at welcome sa channel kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Let's go! Wala tayong intro ngayon. So ngayon, pag paumanhin nyo, medyo hindi nyo makikita ang video, ang pagmumukha ko ngayon dahil hindi ko muna inactivate yung webcam para mabilis kong ma-export tong video na to. But anyway, I hope di naman yan makaka-apekto para kayo ay matuto. So simulan natin. Ano ba pinag-uusapan natin ngayon? Ano ating pag-uusapan? Ito ay about sa composition of functions. No? So composition of functions, para lang po siyang evaluation of function na kung saan evaluation of function siya pero ang pinapalit mo ay yung buong equation, yung buong function, no? So dito meron tayong tatlong function. Meron tayong f of x is equal to 2x. Meron din tayong g of x is equal to x minus 5. Meron din tayong h of x na kung saan equal yan sa x squared minus 5x plus 3. So, sa tatlong given na function na to, iikot lahat ng mga examples natin para sa ating composition of functions. Now, so nakakawindang itong nakita nyo na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 na yan. 6 na composition of functions ang gagawin natin ngayon. So, isa-isahin natin. Pero bago yun, paano kaya natin babasahin yan isa-isa? So, paano babasahin yan? Ang unang pagbasa dyan, it is read as F composed with G at X. So, F composed with G at X. Ganyan po natin babasahin yan. F composed with G at X. Or, pwede pa yan, F circles G at X. F circles G at X. So, circles, mula sa idea na to, hindi po ito letter O, no? Baka basahin nyo na fog, fo, gof, go, hof, hog. Hindi ganon, no? Yan po yung ginagamit nating symbol for composition of functions. So, pag binasa natin siya, F circles G at X. Now, ganoon na rin po yung magiging application yan sa lahat ng mga nandito. So, meron tayong F circles H at X, G circles F at X, G circles H at X, H circles F at X, and H circles G at X. Ganyan po natin babasahin yan. Okay? Now, let's have this. Paano po natin i-denote ngayon yan? So, we're going to use a bracket, no? Ganito po mangyayari. So, kukunin natin yung function na x, and then we're going to use a bracket, and then g of x. Ibig pong sabihin yan, ipapalit natin itong buong function na g of x dito sa f of x. Yan. And paano rin dito? So, dito, sa pangalawa naman, so, copy-paste ko muna para, minsanan na natin. So, para sa pangalawa naman, meron tayong F. So, itong papalitan lang natin, itong H. And then, yung next naman, G yung nasa kaliwa. And then, F yung nasa loob. Okay, itong susunod naman, G ang nasa labas. And then, H yung nasa loob. And then, itong isa naman, H ang nasa labas. And then, F yung nasa loob. And lastly, yung H naman ang nasa labas. And then, G yung nasa loob. Okay, so we're going to evaluate this one by one, no? So, medyo ilayo ko muna tong mga ibang to. Yan. So, let's focus dito muna. Paano po natin isi-simplify ito? So, makikita nyo po dyan, f of x. Ang first step po lagi natin, wag na wag nyo kakalimutan. Kung ano po yung letter na nasa labas, ibig sabihin niya yung function na priority natin. So, kopyahin natin yung 2x. And then, lagay ko siya dito. Yan. So, that's always the first step. Yan yung laging first step natin. Kopyahin yung main function natin, which is yung f of x, 2x. Now, ang next step po dyan ay ipalit natin, no, yung value ng buong g of x. Ito, yung buong value niyan. Doon sa variable natin na x. Okay. So, we have here 2. Then, gagamit tayo ng parenthesis. Itong x na to ay papalitan natin ng buong g of x. Yan. So, copy natin. Then paste. And then, simplify further. So, kapag sinimplify po natin yan, apply lang natin yung distributive property of multiplication. 2 times x is 2x. So, since negative or subtraction yung kasunod, so minus 2 times 5 is 10.
So ito na po yung sagot para sa ating composition of function number 1. Okay, so let us proceed para sa ating susunod. Okay, so for our next example, ito naman ang gagawin natin. Ito namang function or f circles h at x. So paano naman po kaya natin gagawin yan? So first step, huwag na po natin kakalimutan yan. Dapat tayo ay kokopyahin lang natin yung ating first function, which is f of x. So ito po yan. And then copy. And then take note po maging observe po natin tong x na yan. Okay, and then next. So afterwards, sa step po na to ay ipapalit na natin yung buong h of x. Ano po yung buong h of x? Ito po yan, no? Okay, so parenthesis kasi multiplication po yan, and then i-copy natin to, and then paste, and then afterwards susunod dyan, simplify natin. So apply the distributive property of multiplication. 2 times x squared ay ayan lang din naman yan. 2x, lalagyan lang ng 2 times x squared lang po. And then, since subtraction ang kasunod, subtraction po. 2 times 5 is 10x. And lastly, addition, 2 times 3 is 6. So, recap po natin. 2 times x squared is 2x squared. 2 times negative 5 is negative 2 times negative 5x is negative 10x, and 2 times 3 is 6. So ito na po ang ating sagot para sa ating composition of function number 2. Okay, so let us proceed para sa ating evaluation of function number 3. So dito naman makikita nyo po, ang priority naman natin na function ngayon ay yung g of x. So first step, kopyahin natin itong g of x. And then ilipat natin dito. And then next step, enter tayo, enter. Anong susunod na ilalagay natin? So take note, ito po yung ating variable. So papalitan natin yan ng buong f of x. So yung x po ay magiging 2x. So para po makita nyo na pinalitan natin siya, lagyan natin ng parenthesis 2x minus 5. So yung x po na variable ng function g of x, papalitan natin ng buong f of x, which is 2x. So yan, pinalit ko na siya dyan. So next, 2x minus 5, hindi na po natin yan masisimplify. Therefore, ang sagot po natin ay 2x minus 5. So that's it. Ito na po yung sagot. Basic. Ayan, so yan, madali lang kasi yung given, no? Ayan. So mamaya makakita kayo ng mga out of this world. Okay, next. Lipat naman tayo dito sa ating pang-apat na function or composition of function. Okay, so here we go. Para naman sa ating fourth composition of function, ang pinapagawa naman sa atin dito ay yung g of x pa rin, na kung saan ito yun, x minus 5. Kopyahin lang natin always the first step. Copy the main function. And then, enter tayo ulit. And then, equal. Equal to. Saan yan magiging equal? Okay, dito yan. Itong x again, papalitan natin, gamit tayong parenthesis. Ipapalit natin itong buong h of x. Saan po yun, sir? Eto yan, yung buong yan. Trinomial. Okay? Copy. And then paste. Okay, and then sara na natin. Okay, and then minus 5. So galing yung minus 5, sir. Ito po yan. Minus 5. So yung x, napapansin nyo, itong single variable x lang na yan, pinalitan natin ng buong h of x. Base yan dito sa ating composition of function na nire-require. Okay, so simplify further. Paano natin masisimplify yan? So kapag ganyan na po ang situation, pwede na rin natin kopyahin yan. So we have x squared. Since wala namang kapareho si x squared at si 5x, they will stay like that. And then plus 3. And then may minus 5 na nag-aabang. So yun, minus 5. Okay. So to simplify further, meron tayong
So, yung x squared, nandyan pa din. And then, meron tayong 5x. And lastly, we have 3 minus 5. Saan yun, sir? Ito, 3 minus 5. So, yung mas maliit na number, maminusan mo ng mas malaki, magiging sagot ay negative 2. So, therefore, ito na po yung sagot natin. So, that's how we evaluate the composition of functions. No? So, ang pinapalit natin ay yung buong function doon sa variable x. Okay? So, let's proceed na sa panglima nating composition of function. Okay. Let's have this. Come on. Yan. So, dito, mapapansin naman natin, ang main function natin ngayon dito ay itong, sinave ko talaga yung huli, no? Save the best for last. Ika nga. So, h of x. So, kopyahin natin yung h of x. Ito yon. Yan. Huwag nyo pahirapan sarili nyo. Kopyahin nyo lang muna. Okay. So, yan. Next, dito na, sa susunod na equal, dyan yung nalalagay yung substitution. So, mapapansin nyo, ilan yung x na meron dyan? Isa and dalawa. Ibig sabihin, yung function f of x, which is equal to 2x, ipapalit natin yan sa lahat ng x na nandito. Okay, so lagyan natin dito ng 2x. And then squared. And then minus 5. And then 2x pa din. Okay. Plus 3. Okay, hinga muna, hinga muna. Ha, ha, ha. Hinga muna. Okay. So, itong x, yan yung kailangan nating palitan ng f of x. Take note, ang f of x natin ay 2x. So, yun, pinalitan ko lang to. Itong x ay pinalitan ko lang ng 2x na buo. And then, itong x ay pinalitan ko lang, ng buong 2x ulit. And then, simplify na natin further. Okay? So, mapapansin nyo, mahihirapan lang po kayo dyan kapag hindi nyo alam yung basic. So, I suggest na panoorin nyo po yung video tutorial ko about laws of exponents. Yan. Diyan sa playlist ng Fundamental of Mathematics. So, pagpatuloy natin to. Ano ang 2x raised to 2? If nahihirapan po kayo, pwede nyo gawin yan. 2x multiplied by 2x. Yan. Minus. So, 5 times 2x is 10x yan. Plus 3. Okay, so itong naiwan natin na 2x times 2x by applying the laws of exponent, yan po ay magiging 2 times 2, 4. And then yung x mismo, no? Yung exponent niya ay magkakaroon ng 2 or mag-a-add yung exponent na x plus x or 1 plus 1 doon sa exponent. Kaya magiging 2. Yan. So parang 2 squared is 4 and then x, kukunin niya lang yung exponent na 2 dito and then mapupunta doon. And ito na po ang ating final answer for our fifth composition of function. So recall lang po natin again, 2 times 2 or 2 squared is 4x squared, negative 5 times 2, 10x, and then plus 3. And then let's head to our last composition of function for this example po, no? Okay, so ito na siya. H circles G, no? H circles G at x. So paano kaya natin sasagutan to? May idea na ba kayo? Sana meron na. Meron na talaga yan. Okay. So first step, kopyahin natin ulit, no? Kopyahin natin palagi yung ating h of x. So yung h of x ay ito. And then, again, pansinin nyo po ilan ang ating... So itong huli talaga yung pinakamahirap, no? Pero madali lang to. Okay, ito. Dalawa yung x natin. So, lagyan natin dyan ulit. Here we go. Papalitan natin yung x ng buong g of x. Ang buong g of x ay x minus 5, no? Okay. So, gamit tayong parenthesis. X minus 5 squared. Next, minus 5 times x minus 5. Okay? Plus 3. Ha! Ha! Oh, hinga muna, hinga muna, hinga muna. Okay. Ganito. Itong x po, pinalitan ko lang yan ng buong x minus 5. Yan, yan. Okay? Next, ito pong x ng kasama ng 5, pinalitan ko lang din yan ng buong x minus 5. Yan. So, nakadepende po yan dito sa ating composition of function. Yan, sa instruction.
Ibig sabihin, ang ipapalit daw po natin sa h of x ay yung buong g of x. So, lahat ng variables niya, papalitan natin ng x minus 5. And then, afterwards, simplify na po. Yan. So, dito, magkakaroon tayo ng special product ng tawagin ay square of a binomial. No? Square of a binomial. So, ang square ng binomial ay ganito ang ginagawa natin. Pwede kang mag-FOIL method, no? Or pwedeng apply mo yung shortcut. So, pwedeng x minus 5 times x minus 5 and then apply the FOIL method. Or pwede rin namang x minus 5 is squared. Paano po yung shortcut? So, shortcut is x, it is x squared. So, square the first term, x squared, x times x is x squared. And then next po ay kopyahin natin yung sign which is negative. Okay? Multiply 5 times x and then multiply it by 2. So, we have negative 10x. And then, lastly, negative 5 squared is plus 25. Okay. So, para po sa mga iba, ito po ang proseso talaga niyan, no? So, kopyahin muna natin yung x minus 5. Yan. So, dalawang x minus 5, no? Yan. So, the binomial multiplied by itself. Yan. And then, kopyahin natin itong minus 5x minus 5 plus 3. Okay. Now, apply the FOIL method. Dito. So, makukuha din naman natin yung sagot kanina. So, x times x, yan, ay x squared. First, outer terms, we have x times negative 5, so negative 5x. And then inner term is negative 5x. And then yung last term is negative 5 times negative 5, we have positive 25. And then ituloy lang po natin. Ito pong part na to, ito po yung sagot dito. Okay? Next, meron pa tayong kasunod. So, minus 5x, apply the distributive property of multiplication. Negative 5 times x is negative 5x. And then, negative 5 times negative 5, ano magiging sagot dyan? So, we have positive 25, no? Negative 5 multiplied by negative 5 is positive 25. And then, itong 3, may sariling mundo yan, no? Hindi na yan sasama doon dahil may addition na. So, plus 3. Okay, so combine like terms lang po ang gagawin natin. So, hanapin natin yung mga magkakapareho dito. So, meron tayong x squared. Ngayon, mapapansin nyo, ilan yung meron tayong variable na x. We have negative 5x, negative 5x, and another negative 5x. Okay, so sa laws of integers, kapag ganyan po, sila ay magiging negative 15x na po. Okay, bakit naging negative 15x? Negative 5 minus 5 minus 5. So, negative na minusan mo pa, lalong lumiliit yung value, kaya yan ay nagiging negative 15x. Now, meron tayong 25 positive, no? Plus 25 daw. Tapos may 3 pa. Oh, so, 25 plus 25 is 50. Plus 3, we have plus 53. So, ito na po ang final answer. X squared minus 15x plus 53. So, i-recall po natin paano nangyari yon. Pinalitan natin lahat ng variables ng x minus 5. And then, in-expand natin yung x minus 5. Siya ay naging x squared minus 10x plus 25. Ngayon, itong sa abila naman, distributive property of multiplication, negative 5x, negative 5 times negative 5 is positive 25. And then yung plus 3, nasa dulo pa po yan, wala sa simula pa lang. So, sasama lang natin dyan. And then, x squared, ang kasunod dyan, negative 5 minus 5, negative 15x po, kahit i-type nyo po sa calculator. And then, 25 plus 25 plus 3, itong part na to ay 50 na, 25 plus 25 plus 3, 53. Okay. So, ito po ang solution natin para sa 6 na composition of functions na ating pinerform. Okay. So, nakita nyo, para lang siyang evaluation of function, ang kaibahan nga lang, yung buong, no? Yung whole function ang pinapalit natin sa mga variables. Okay. So, nakita nyo, ito yung ating mga solution para sa mga sinolve natin kanina. Okay. So, we have this 1, 2, 3, 4, 5, and then yung huli, 6.
At yan po ang lesson natin para sa hapon na to, sa umagang to, sa gabing ito, o sa anumang bahagi ng panahon ng araw na ito. Maraming salamat. Again, this is Sir Lupet. Pwede mo itong i-like, pwede kayo rin mag-comment. Sa mga gusto magpa-shoutout, use the hashtag #MatiraMayPangarap. At ayun, mag-comment lang kayo sa baba kung may request kayong mga lesson na pwede nating pag-usapan. Maraming salamat. Pwede rin kayo mag-subscribe. Kayo bahala kung gusto nyo mag-subscribe. At ayun nga, this is Sir Lupet. Maraming salamat. At ako ay lagi nagsasabi na sa bawat problema ay merong solusyon. Please lang tayo ang maging solusyon at please lang wag tayo ang maging problema. Maraming salamat. Hindi nyo na makikita ang saludo ko. Thank you. God bless you. Ingat!